Magandang araw mga sangkay, share ko sa inyo yung paggawa ko nitong ating cake. Una kong ginawa is nagpa-print po ako ng aking gagawing topper. So bali naghanap tayo dito kung saan pwede magpa-print. At ito na nga, nakahanap na tayo ng ating pagpapa-imprintahan nitong ating gagawing cake topper. At ang bayad sa kanila ng pagpapa-imprinta nitong ating topper ay 40 pesos. So ayan, maganda po siya dahil colored at saka malinaw yung pagkaka-imprinta nitong ating gagawing cake topper. At ang next kong pinuntahan is yung bilihan ng ating icing. So bali wala akong stock ng icing na to, kaya bumibili po ako sa tuwing mayroong order o gagawa ako ng cake. So bali yung binibili kong icing is sakto lamang po para sa aking gagamitin sa aking gagawing cake. At ayan, nabili ko na yung mga dapat bilhin. Next step natin dito is hahanda ko na yung aking gagamitin para sa paggawa ng ating gagawing cake. Ang sukat nga pala ng ating cake is 11 and 1/2 by 3 and 1/2, yung malaki, at ang maliit naman po yung nakapatong is 7 by 3. Dito sa part na to is gumamit lamang tayo ng 15 piraso ng itlog at pinaghiwalay lamang po natin yung ating egg white at saka yung ating egg yolk. Ingatan lamang po natin yung ating egg white na hindi malagyan ng tubig or mantika, dahil once na malagyan nyo ng mantika yan ay hindi nyo na po mapaparami ang inyong mirang. Sa mga nagtatanong naman po kung saan ako natutong gumawa ng cake, bali sa totoo lang is wala po talagang tumutok sa akin para magturo na gumawa ng cake. So yun, dahil meron akong kasamahan dati na marunong gumawa ng cake, tumitingin lamang ako sa kanyang mga diskarte kung paano paggawa ng cake simula mamuna at saka hanggang sa pag-icing. Nung time kasi na yun mga sangkays, hindi pa uso yung YouTube at saka yung Facebook, yung mga naglalabasan kagaya ngayon na maraming tutorial. Kaya mahirap ka talaga makakuha ng idea kung paano gumawa ng cake. At dito sa part na to is tinitimpla na natin yung ating mamon. At ayan, tumulong na rin yung pinatulong ko na yung aking partner sa paghihiwalay ng egg yolk at saka egg white. Dahil marami po yung aking gagawin. Hindi lamang po itong ating pang-sponsor na cake. Buti na lang yung aking partner is may alam din sa pagdating sa pag-bake. Kaya ito, malaking tulong kung sakaling marami akong gagawin para matapos kagad yung mga gawain. Naalala ko pa dati mga sangkay nung unang may umorder sa akin ng cake. Tinanong ako ng customer kung gumagawa ba ako ng cake. Sagot ko is, opo, gumagawa ako ng cake pero pangit pa po, sabay tawa. Pero sabi niya is okay lang kahit pangit order ako, gawan mo ko. Pero that time po ang alam ko lang icing na gawin is butter icing. Pero hindi pa po stable yung icing ko noon. Kumbaga pag mainit na is natutunan na yung aking icing. Kaya nagdadalawang isip ako tumanggap ng order ng cake noon kahit pa sabi niya na gawan ko siya ng cake. Pero dahil nga sa mapilit siya is pinagbigyan ko po. Ayun, nagkasundo kami. So ayan, bali sinimulan ko na nga ang paggawa ng cake na kanyang order. At doon ko na-realize na minsan yung mga ginagawa natin na hindi pa natin kabisado, takot natin gawin, takot tayong pumalpak kasi nga dahil hindi pa natin alam, ay ibang tao pala yung magpupush sa atin para matutunan natin yung bagay na yun. Pinakamahalagang gawin lang natin is magpakatotoo lang tayo. Kung ano lang yung alam natin, ay yun lang dapat ang ating sasabihin. Hindi po talaga pwede na pag may pinagawa sa'yo, kahit hindi mo alam gawin, sasabihin mo, kaya ko po yan, alam ko po yan gawin. Mas mainam na lang po magpakatotoo dahil lalabas at lalabas po ang resulta. Makikita at makikita sa ating mga gawa. At dito naman sa part na to nitong ating video is tapos na natin i-mix itong ating mirang. Ayan, dumami. Kung mapapansin yung mga sangkay, 15 egg white lamang po yan pero halos puno yung ating bowl. Bali, pagsasamahin natin yung ating dalawang mixture, itong ating butter at saka itong ating mirang. At kung ikaw hindi pa nakakagawa ng cake, itong mga sangkay hanggang bili ka lamang. Yung nagpapalambot ng ating cake dyan is itong ating mirang. Yung para siyang foam, diba, na napakalambot. Yan po yung nagpapalambot sa kanya, yung ating mirang. Kung wala po kayong mirang is hindi nyo po ma-achieve yung ganun lambot ng inyong cake. At sa mga nagtatanong naman mga sangkay ng ating paggawa ng cake, ay meron na po sa aking page sa long video. At kung gusto mo po ay pasalan nyo yung aking YouTube channel, Marchel TV din po. Meron na po tayo naka-upload doon na video sa paggawa ng cake simula sa ating mamon. Kompletong recipe na po. Na-convert na rin po in 2 cups. At meron na rin tayong icing. Meron tayong boiled icing. Meron tayong buttercream icing. At meron rin tayong whip it icing sa ating tutorial. Marchel TV din po yung aking YouTube channel. At ito kaya tumatagal yung ating gawain dahil meron tayong konting chismisan. So ayun, ito na. Next step natin pagkatapos natin mapaghalo yung ating mirang at saka yung ating butter ay lagyan na natin sa ating lanera. So bali yung ating 15 itlog dyan mga sangkay, yung mixture na yan, isaktong-sakto lamang po dyan sa ating lanera. Meron pa po yan 6 na pirasong cupcake. So ayan o, diba ang daming magagawa sa ating 15 piraso na itlog. So yun, kung sakaling ikaw ay nagpa-practice gumawa ng cake at nahihirapan ka sa pag-icing, lalo sa part ng pag-icing mga sangkays, napakahirap po talaga magpakinis. Minsan naman yung iba hirap sa pag-form ng kanilang mamon dahil bumabagsak. At minsan din yung iba yung problema yung paggawa ng icing. So bali marami na po tayong naka-upload ngayon ng mga video, tutorial sa YouTube, Facebook. So bali mabilis nyo lang po matututunan yan dahil marami naman pong nag-upload, nag-share ng kanilang mga kaalaman tungkol sa paggawa ng cake. So malaking tulong po yun mga sangkay. Pagtiyagaan nyo lamang po yung panonood.
dahil makakatulong po yun sa inyo. Ganon po talaga mga sangkay. Kung gusto nyong matuto is step by step po, hindi po pwede na isang gawaan lang na perfect kagad. Talagang darating talaga yung punto na sasablay ka talaga. At doon mo malalaman sa sarili mo kung gaano ka katyaga at kung gaano ka kapasensyoso sa paggawa ng ating cake. Mahirap kung sa mahirap at matrabaho kung sa matrabaho talaga mga sangkay paggawa ng cake, dahil pagkatapos mong gumawa ng cake, nandyan din yung talagang lilinisan mo, napakarami mga uhugasan mo. At ito na yung ating whip it na binili mga sangkay. Ito yung ating gagawing icing. So bali 1 kilo po yan. Bali ang linagay ko na tubig dyan mga sangkay is 400 grams lamang po. Sa kanyang packaging mga sangkay is 500 grams, dahil hindi ko po sinunod yun dahil medyo or nasobra na yata sa lambot pag 500 grams yung aking nilalagay. Kaya 400 grams lamang po yung aking nilagay dyan. At gagamitin kong tubig dyan is cold water po, para mas maging stable po yung ating icing. At sa pagmix naman itong ating icing is dapat ayusin nyo, dahil hindi nagkakaroon po siya ng aftertaste kung sakaling hindi po naaayos yung pagmix itong ating icing. At ito na nga, nagawa na natin yung icing. Sisimulan na natin yung paglalagay dito sa ating mamon. Bala yung ating mamon nga pala mga sangkay is in-slice ko po yan sa 3. Yan, para lalagyan natin ng palaman. So ayan, bali gumamit din tayo dyan ng caramel syrup para mas masarap po itong ating cake. So ayan, bali spread nyo lamang sa ating ibabaw at saka natin ipataw itong ating pangalawang in-slice na mamon. So kung sakaling makapalang inyong mamon mga sangkay, is-slice nyo lamang po para malagyan nyo ng palaman, para mas maging makapal po yung kalalabasan at mas masarap po dahil marami siyang icing. Marami palaman siya kaya siya kumapal. At dito sa part na to is babalutin na natin ng icing itong ating mamon na pangibaba, na ang sukat ito is 11 and 1/2 by 3 and 1/2. So ayan, bali kung gusto niyo mas makapal ang inyong cake mga sangkay is ganun lang ang inyong gawin, slice nyo lamang po. Pero kung ayaw nyo po maglagay ng palaman, gusto nyo is diretso na ang pag-icing, ay pwede rin naman po. At ayan, natapos na nating icing ito ating unang mamon. Bale, ito naman yung ating pangibabaw na mamon mga sangkay, itong ating sukat na 7 by 3. Ganon din yung ginawa ko mga sangkay, in-slice ko rin po sa 3, hinati ko sa 3 at nilagyan ko bawat layer ng palaman na icing, at meron din siyang caramel syrup para mas masarap po. At sa mga nagtatanong naman po kung magkano ko binibenta yung ganitong cake, is wala po akong idea mga sangkay, dahil hindi ko naman po ito kinosting, dahil nga pang sponsor ko lamang itong ating cake na ginagawa. So bali yung ating icing dyan mga sangkay, yung isang pack na bili ko po ngayon is 300 pesos na po, kaya medyo may kamahalan na. Kaya kung sakaling kayo ay magpapa-order ng cake, ay siguraduhin nyo po na nakakosting, para po hindi kayo malugi, para siguradong meron kayong kikitain kung sakaling kayo po ay magpapa-order, dahil napakahirap pong gumawa ng cake, napakatagal, matrabaho po talaga siya. At ito na nga, sa part itong ating video is pagpapatungin na natin yung ating dalawang cake. At ayan, napatong na natin. Ngayon ilalagyan na natin ng konting design para matapos na natin itong ating ginagawang cake. At ayan, sa ibabaw is nag-drip lamang tayo ng tinunaw na white chocolate mga sangkay. Ayan, simple lamang yan. Pag natunaw nyo na is yan, ilagay nyo na sa gilid para patuluin nyo lang. At dito naman sa baba, yung pink natin is white chocolate din po yan. Bali, nilagyan ko lang ng kulay. At dito naman sa ibabaw is naglagay tayo ng konting design para medyo gumanda naman itong ating ginagawang cake. So ayan, flower lang yan mga sangkay, napakasimpleng gawin lang yan. So bali, akala ko talaga dati is hanggang tinapay lang talaga yung magiging alam kong gawin, dahil wala naman nagtuturo sa akin gumawa ng cake. At ito, sa pagpupursige natin, salamat sa mga video na napapanood natin, dahil nagkakaroon tayo ng kaalaman sa paggawa ng iba't ibang klaseng tinapay or gaya nitong cake, di ba? Nakakuha tayo ng idea sa kanila. Kaya nagpapasalamat ako sa mga nagtuturo, yung nag-share ng kanilang kaalaman online. So ayun, ito na yung ating topper, cake topper, nilagay na natin. So bali sa part ng video na to is patapos na po itong ating cake. Maraming salamat po sa patuloy nyo pagsuporta sa aking channel. Don't forget to like, share, and follow my page. Thank you!